Nako mga kababayan, ating gabi na, pero gusto ko pa pong makipagkwentuhan sa inyo Kasi meron po akong gustong ibalita. Itong pagiging, naging ballistic po si Senator Jinggoy. Kaya naku, ang politika po natin ngayon ay painit ng painit. Kasing init ng nangyayaring temperatura ngayon sa ating bansa at siyempre sa buong mundo due to climate change. Ayan, ano po ba itong ipinag-init? Umusok ang ilong ni Senator Jinggoy. Kasi ba naman itong pro-China na journalist, sikat na journalist, at dati ako mismo ginagalang ko siya dati kagalang-galang, magaling na journalist, pero ngayon bagsak na ang niya, credibility dahil sa kanyang pagiging taksil sa bayan. At ngayon gumawa po siya ng isang kwento na yung tungkol dyan sa controversial na salita, controversial statement ng China na pinagbibintangan ng Pilipinas na nangako raw. Gumawa raw ng pangako na hahatakin, aalisin yung BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Sino man ang dapat na ang pwedeng gumawa ng ganun, kundi isang mataas na opisyal. Maaring presidente or kanyang alter ego, cabinet secretary maybe. At ito pong si taksil na si Bobby Tiglao, na dati hinahangaan ko, ay pinagbintangan po niya si Erap Estrada at saka si Noynoy. Si Noynoy Aquino wala nang pwedeng magtanggol sa kanya dahil patay na. Wala na si Noynoy, if it's true. Nag-intriga pa, no? Or sana kung okay si Chris Aquino na nandito siya sa Pilipinas, na hindi mo yun maiwasan, na hindi mo mapipigilan yun na dumaldal at ipagtanggol ang kanyang kuya. At ito naman po si Erap Estrada, medyo matanda na nga. At ang sabi, meron na daw Alzheimer's. Kaya pinagbintangan nila, pagkakamali nila, may mga anak ito. Diba? 2 anak sa Senado Siyempre tatay pagtatanggol. At hindi lang basta ipinagtatanggol, kundi kahit na karamihan po, majority ng mga Pilipino ay hindi naniniwala na may ginawang ganun si dating President Erap. Na siya nga po yung gumawa ng paraan na mapigilan yung pagpasok, pag-advance ng China sa pagkamkam ng mga additional islands natin dyan sa West Philippine Sea. At ako, ang palagay ko po, ngayon ko lang po ito naisip na dahil sa moves na po ito ni dating Pangulong Erap, ay maaring isa rin po ito sa mga dahilan kung bakit siya pinatalsik. Just like former President Apolacay noon. Sino ba nagpatalsik? Mga inchik, di ba? And also America. But that was before. So ngayon, sana po, kasi itong BRP Sierra Madre ay ipinasadsad po yan ni dating Pangulong Erap noong 1999. 1999. Inilagay yan dyan sa Ayungin Shoal. Ngayon,
'Di ba, na-impeach si Pangulong Erap noong 2021. And then, pumalit ang Gloria Arroyo. By 2024, yun na nga, umandar na yung machinery ng China. Na by 2024 nga, doon nag-umpisa magpadala itong Gloria Arroyo ng mga cadets natin at mga military officers para mag-aral doon sa Beijing Military Academy. Doon pala yan nag-umpisa kay Gloria Arroyo, 2024. Sa sobrang pagka-maka-China nitong si Gloria, hindi po malayo na siya mismo ang nangako rin. Alam niyo na, mga behind the scenes na mga deals. Ito talaga si Gloria Arroyo, kahit kailan hindi ko talaga, malayo talaga ang kalooban ko dyan. Ang dami pong kabulastugan na ginawa niya nung termino niya. Di ba? Alam niyo yan. Kaya nga siya pinakulong ni Noynoy. Sa dami ng kanyang korupsyon, mga kabalbalan sa pamamahala. Pero doon sa article ni Bobby Tiglao, hindi niya po binanggit si Gloria Arroyo sa kanyang isiniwalat na personalities na nangako sa China na tatanggalin ang BRP Sierra Madre. Solamente ang binanggit niya, binagbintangan niya ay si Erap at si Noynoy. Na parehong imposible dahil si Noynoy po noon pro-America. 'Di ba? Away-awayan nakikipag-awayan si Noynoy noon. Siya nga yung nagdala ng isyung yan doon sa UNCLOS, di po ba? Kaya hindi pwedeng si Noynoy. I would believe na si Gloria Arroyo yon. Kasi siya lang ang hindi binanggit ni Tiglao na magkakaisang kulay po sila. Iisa sila ng balat. Yung mga taong yan. At sana po, kung hindi lang po natanggal si Erap Estrada sa kanyang pagkapangulo, baka mas maganda pa ang nangyari na hindi na tayo nadagdagan pa ng mga naagaw na teritoryo. Dahil mas makabayan po si Erap eh. Para rin siyang di ba yan ng mga Marcos. Magkakaibigan po yan, Estrada and Marcos. Magkaibigan si Imelda Marcos, and of course, Ferdinand Marcos Sr. and Estrada family. Erap Estrada, specifically. Kaya, sana, kung hindi siya na-impeach, kung natapos niya yung termino niya, baka walang nangyaring kasi doon po yan nag-umpisa sa panahon ni Gloria. Imagine, almost 10 years. Kaya, during that 10-year period ni Gloria Arroyo, langit po. Nasa cloud 9 yung China. Malas lang. So, pang-ilan na yan na presidenteng pinatalsik nila. Di ba una si Ferdinand Marcos Sr. At ito naman pangalawa si Estrada. Kasi napapansin nila na aligned with Apulacay, Sierra. Kaya isip ko, sinadya nila. Ginawan lang ng istorya na, yung ginawa nilang rason ay medyo may katotohanan kasi. Pero sino ba naman ang naging presidente na walang mga
walang mga extracurricular. Lahat naman yan sila. May mga issue na ganun. Kaya, itong si Arroyo, siya po ang salot. And so with Duterte, pareho silang salot kasi mga pro-China sila. Salot. Get it? Salot, salot, salot. Kaya sana po mga kabayan, wag na nating pinapoporma yan. Ha? Wag nang papopormahin yan, mga yan. Mga salot yan. Mga salot sa ating lipunan, sa ating pamayanan. At ngayon nga po, itong si Senator Jinggoy ay nag-privilege speech na yun nga, pinagtanggol niya yung tatay niya. Diba, sa galit niya, sobrang nagmura pa nga eh. My goodness. Sa privilege speech, talagang nagmura siya. So, ang daming magkakalaban po ngayon. Kampo ni Tiglao and Gloria versus the Estradas, the Dutertes and the Marcos. Ay, Diyos ko, ang gulo-gulo po ng bansa natin, mga kababayan. Napakagulo. Paano kayo ito tatahimik? Kasi naman, namamayani po yung mga ambisyon, yung mga personal interest. Itong mga, tingnan niyo po itong mga salot na pro-China. Bakit sila nagiging taksil sa bayan? Magkano kaya ang involved? Ha? Diba? Kaya nagagawa nila na ipagbili ang kanilang bansa. Ipagpalit ang interes ng sariling bansa kapalit ng magkano? 'Di ba? Ipinagbibili ang dignidad. Kilala na po natin 'yan at mas lalong nadadagdagan. My goodness. Kaya sa susunod na 2025 elections po, ang ilan dyan, tatakbo yan ng senador. O, kilalanan po natin, hindi ko ito titigilan. Every time siguro magbablog ako, babanggitin ko to. May mga planong tumakbong senador or magre-elect. Naku, pag ito po ang maupo sa Senado, paano kung naging majority yan? Nagbabalik politika. Siguro na nahahatak na, kinakaray-karay na naman ng mga taong mayroon talagang mga personal interest talaga. Dahil ako naniniwala ako na si Duterte, parang gusto na talaga niyang magpahinga. Kaso may mga asungot na pinupuwersa siya maari na tumakbo ka na para panalo tayo ang grupo natin. So abangan po natin yan kung tatakbo siya. Number 1 pati sa survey. Pero nakapagtataka po, itong mga survey na ito nakakaduda. Biruin mo, number 1 si Duterte. Sa isang pa-survey, number 1 si Duterte. Number 2 si Bongo. Sa isang pa-survey naman, number 1 si Erwin Tulfo. No question about that. Pangalawa si Bongo. Excuse me paano nagpangalawa yan? Di mas magaling pa siya kay dun sa mga ibang senador. Wala namang ano pa naman ang nagagawa ni Bongo dyan? Parang si Lito Lapid yan na Secretary of Silence, Department of Silence, di ba? Wala namang ganito. Ayoko po magdadaw ng tao Pero sa ganitong mga bagay, mapipilitan tayo na mamintas.
Kasi imagine, magkano ang sinasahod niyan? Na wala namang pakinabang. Naku, itong mga DDS na mga bulag. Gustong-gusto yan si Bongo. Ano naman ang kakayan ni Bongo? Kahit na sa debate nga, walang binatbat eh. Walang ganito, oh. My goodness. Dapat ang nandiyan dyan yung mga di kalibre ang utak. Sasabihin na naman ng mga bashers, maraming natulungan through the, Malasakit Center. Hindi naman po yan trabaho ng senador, no? Trabaho yan ng Department of Health o kaya DSWD. O, tingnan mo. Sa trabaho ng senador, may nagawa ba yan? Super alalay lang naman yan ni Digong eh. Di ba? Magalit na kayo kung magagalit dyan. Maraming nagagalit sa akin kapag pinag-usapan Duterte. I don't care. Manigas kayo dyan. Pero okay yan. At least mayroong nagtatanggol sa pinagbibintangan. Kaya itong Bobby Tiglaw na ito, kung ako po sa inyo, Senator Jinggoy, gumawa po kayo ng batas na ikukundina, parusahan itong mga ganitong kagaya ni Tiglaw, kagaya ni Duterte, yung mga kasamahan nyo dyan ng mga pro-China. Importante po yun. Kailangan magkaroon ng batas na ganun. Diba, Senator Jinggoy, umpisahan nyo na. At manguna dyan si Tiglaw na to. Isip niya, pro-China. Mga bayaran. Diyos ko. Kahit na itanggi pa. Diba mga kababayan? Sige, hanggang dito na lang at ano oras na? Past 10 o'clock na eh. Okay, mga kababayan, maraming salamat sa panonood at abangan nyo po ang mga susunod kong videos. Thank you and peace.